Diba? May hamon ngayon mga kababayan si Larry Gadon kay Sara. Pakinggan natin na. Ito po yung hamon ni Larry Gadon kay Sara Duterte. Ito po. Sa balita po ito ha mga kababayan. Saan na ba yun? Nawala. Dito tayo sa isa kasi hindi masyadong maano sa Android eh. Ito po mga kababayan. Pakinggan ninyo. Presidential Advisor for mag-resign na lang. Ito ang mukhahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng anunsyo ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Ayon pa kay Gadon, tila drama lang at gagamitin lang ito ng bise para impluwensyahan umano ang proseso ng kanyang impeachment. Hinamon pa niya si VP Sara na patunayang siya nga ang dahilan kung bakit nanalo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Ma'am Chaicher and kay Ma'am Nora dyan sa Europilo po. Kung ako sa kanya, para hindi na matuloy ang impeachment, mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028 nang wala siyang baggages. Gusto ko talaga siyang tumakbo. Kasi gusto ko siya mapahiya. Gusto kong mapahiya sila dyan sa sinasabi nila na ang nagpanalo kay BBM ay si Sara. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis. Diba? Sige nga, mga kababayan. Tama naman ang advice ni Larry Gadon. Ayan, Ma'am Ichenlut kay Ma'am Chaicher, Ma'am Lilito Ninihilo po. At sa si Risa Force. Tama naman, no? Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, kung ako pasabihin sa 100%, 80% naniniwala akong ma-impeach si Sara. Not only in Senate but also in Congress but also in Senate. 80% naniniwala akong ma-impeach si Sara. Kasi ganito yan mga kababayan. Explain ko ulit. Alam niyo ba kung sakaling ma-impeach si Sara, maskin po tagawali sa barangay, hindi na po siya pwedeng tanggapin. Hindi na po siya pwedeng makapasok. Maskin tagawalis sa barangay, maskin barangay tanod, maskin taga-kabit na lang ng jumper sa barangay hindi na siya pwedeng makapasok sa anumang posisyon sa gobyerno once ma-impeach. At kapag na-impeach si Sara, dalawang tao po ang pagpipilian na papalit sa kanya. Either si Bujidi, House Speaker, or si Tito Sen, Senate President. Dalawa po yan, mga kababayan. No? So, sa totoo lang mga kababayan, once kasi na ang isang opisyalis ng gobyerno ay ma-impeach, maskin anong posisyon sa gobyerno, maskin tagawalis, tagapulot lang ng bariyang malalaglag na sa bulsa ng chairman, hindi na po siya pwede, mga kababayan. So, kung sakali man ma-impeach siya, wala nang aasahan ng mga DDS. Kasi, kaya nga sabi ni Atty. Larry Gadon, para mapatunayan ni Sara na si PBBM, ang pinapanalo niya or si Sara ang nakapagpanalo kay PBBM para maging president, mag-resign siya para mawala ang impeachment niya, makatakbo siya sa 2028. 'Di ba? So, kapag nag-resign siya, pag 2028, may rason na makakatakbo pa siya. Kasi, hindi naman siya nai-impeach. Ngayon, mga kababayan, ang problema lang kasi ni Sara, kaya po maaga siyang nagdeklara ng pagtakbo niyang presidente sa 2028. Una, humihina na po ang suporta ng mga politician at mga retired generals at mga retired politicians sa kanila. Kasi bakit? Sinisira po nila ang reputasyon ng tatay nila. Ibang-iba kasi yung tatay nila kaysa sa kanila. Matitigas kasi mga ulo ng mga spoiled brat kasi. So ngayon mga kababayan, bukod doon na medyo umunti ang supporter, kaya nagdeklara ng maaga. Pangalawa, nagdeklara ng maaga para may irason sa impeachment na pinulitika siya kasi tumakbo nga siyang president. Tapos, mga kababayan, pangatlo, kung sakali man na mag-resign siya para mabura itong impeachment at hindi na maituloy, makatakbo siya sa 2028, hindi po siya agad-agad ligtas doon. Bakit? Mga kababayan, sangkaterba at sandamakmak po ang kaso niya na naka-file sa ombudsman at sa DOJ. So ngayon mga kababayan,
Kahit mag-resign si Sara, mawala man ang impeachment complaint, may kaso po siyang katerba, nakatambak. Marami po siyang kaso. At kung naalala ninyo, under review na ng Department of Justice itong grave threat at citing to sedition. Yung pagbanta niya sa buhay ng First Lady, ng Presidente at ng House Speaker. Diba? Sabi ni Nino Carnicer, wala ulan dyan sa Manila. Kent malay ko po, wala naman po ako sa Manila. Oo. So ngayon mga kababayan, yun nga ang nangyari. Wala talaga siyang mapupuntahan. Kahit mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028 at hindi siya ma-impeach, yung kaso niya po mga kababayan. Sabi nga ni Amy Marcos, hindi aabot ng 2027, makukulong si Sara. Kasi nga, sandamakmak at tadtad ng kaso si Sara. Diba? Gusto nyong makita, sabi ni Amy, ulitin ko ha. Amy, tadtad ng kaso si Sara. Ito po yun ha. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso. So kung mag-resign hindi siya, natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Patay ka dyan. Ang katotohanan, So, ibig sabihin mga kababayan, sa hamon ni Atty. Larry Gadon na mag-resign si Sara para hindi siya ma-impeach, alam ko po mga kababayan, gipit na po si Sara ngayon. Kumbaga mga kababayan, ang nangyari kay Sara, may utang na siya sa lending, may utang sa GCash, may utang sa Bombay, tapos may utang sa barangay, may utang sa kapitbahay, may utang pang mga appliances, may utang pang gadget, may utang na motor. Lahat may utang, kaya burido po utak niya ngayon. Diba? Burido po ang utak ni Sara ngayon mga kababayan. Na-corner na po talaga siya. Tapos meron pang problema ng ICC. Lahat po talaga mga kababayan. Alam niyo ba sa totoo lang mga kababayan? Si Sara, kung pala yan, binayo na po siya ng binayo. Oo, yan ang totohanan. Kung si Sara, ihambing natin sa palay, bigas na po siya. Hindi na po siya palay. Nadurog na siya eh. Binayo na siya ng binayo ng problema. COA, NBI, Ombudsman, tapos impeachment 4. Nandyan pa si Ramil Madriaga. Tapos nandyan pa ang impeachment niya. Nandyan pa ang problema ng tatay niya. Nandun pa yung confidential fund. Tapos mawalan pa ng supporter. Tapos sa pamilya, watak-watak pa sila. Alam nyo, para siyang palay na binayo ng binayo, ayun, naging bigas. Kita mo yan, mga kababayan. Kaya wala talaga, sa totoo lang mga kababayan. Kaya kung sakali man na makinig si Sarang mag-resign sa panawagan at hamon ni Atty. Larry Gadon, pakinggan niyo po ito. ang totoo, in-expect ko na kasi patungo na ron yung sobrang bilis na pag-dismiss ng iba't ibang kaso sa ombudsman, yung last-minute clearance ni Atty. Laudan, ganun din yung sudden inclusion ni Secretary Remulla, talagang binabaliktad na yung sarili nilang mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas at talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. Naobliga po ako na i-defer at hindi suportahan yung appointment ng bagong JBC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang huwes, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Do you believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Ang totoo, in-expect ko na kasi patungo
Pinagdududahan ni Senator Amy Marcos ang appointment ni Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Suspecha niya, planchado na talaga niya ang plano na mapakulong si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Bago pa man italagang ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla, natunugan na raw ito ni Senator Amy Marcos. Si Senator Amy ang nagsampa ng kaso kay Remulla, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang haba ng baba niya, sing haba ng radar eh. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman. Kasi nag-tumbling ang ombudsman, nag-tumbling para i-dismiss yung mga kaso. Dismiss ka agad, lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance, talagang kinakana ng todo-todo. Tingin ng senadora, pinaplano talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Mukhang planchadong-planchado na. Tama naman na planchadong-planchado at pinaplano. Kasi ikaw ba naman magnakaw? Ikaw ba naman hindi mo ma-compare yung resibo na 12 billion sa COA, sa DepEd. Yung 5 billion na mga pagkain, mga feeding program na nabubulok at inaamag. Ano yun? Sasayangin mo lang? May kaso yun. Tapos yung hindi pagmamatch na mga pangalan sa confidential fund. Tapos ito pa, yung 19,000 ghost student. Di ba? May kaso yan eh. So planchadong-planchado eh. Okay lang. Alam nga naman mga kababayan na hayaan nating magnakaw tapos hindi ikukulong. Unfair naman. Di ba? So planchadong-planchado. Sorry na lang kasi ang naging ombudsman ay hindi nyo kaalyado. Kasi kung naging kaalyado nyo ang ombudsman, alam nyo na. Di ba? Kakampihan na naman kayo. Hawak nyo na nga Supreme Court, ombudsman pa. Edi wala nang kasaysay. Yung ano natin. Di ba? Ngayon, at ito pa, mga kababayan, sa NBI. Yung bagong NBI director, maraming knowledge. Patay kayo dyan. Sana hindi na bigyan ng pabaon ni Digong yan. Sana hindi nabigyan ng pabaon. Kasi yung NBI director ngayon, mga kababayan, dating PDP yan. Alam lahat ni NBI director ngayon, no, ang mga baho ng mga Duterte. Kaya delicates, kabahan ka na, Sara. 'Di ba? Kabahan ka na. Yung itinalaga ni PBBM na NBI director, dati niyong tauhan. Diba? Kaya ngayon yung sabihin weak si PBBM. Ngayon yung sabihin si PBBM ay mahina. Sabihan nyo kung mahina, pues, gawin kong tauhan yung may alam sa galawan ninyo. Tignan natin kung lalaban ka pa. Diba? Kita ninyo. NBI director ngayon, tauhan ni Digong dati.